Sa lungsod ng General Santos, may isang lugar na araw-araw binabalikan. Hindi dahil sa itsura ng gusali, kundi dahil sa mga taong tumarating at umaalis, at sa mga kwentong kasama nila. Ito ang Bulaong Bus Terminal, ang daanan papasok at palabas ng General Santos City. Sa gitna ng ingay at galaw ng Bulaong Bus Terminal, sandaling humito ang kanyang mundo. Dito sa lugar ng hatid, sundo at pag-asa, nagsisimula ang kanyang paglalakbay. Tama nga na sa Bulaong Bus Terminal, nagsisimula ang maraming paglalakbay. At sa bawat pag-alis, may bagong kwentong nadadala patungo sa mas malayo at mas malawak na mundo. At sa dami ng taong tumarating at tumaalis, may mga paalalang hindi ka kailanman naglalakbay ng mag-isa. Sa bawat busina ng mga bus at pagdating at pag-alis ng mga sasakyan sa Bulaong Bus Terminal, agad mararamdaman ang buhay at galaw ng transportasyon sa lungsod. Bilang estudyante at lingguhang pasahero, naranasan ko maayos at epektibong serbisyo ng Bulaong Bus Terminal. Madali ang pag-alis, marami ang destinasyon, at ito ay nagsisilbing tulay para sa mga pang-araw-araw na paglalakbay. Tanaw ko ang mga tricycle sa gilid ng kalsada na nakapila at ang mga tindahan na nakahanay sa bawat kanto. Napaisip tuloy ako ng kahalagahan ng terminal sa buhay ng lungsod at sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao, at bigla akong napaisip. Paano nga ba nagsimula ang Bulaong Bus Terminal? Maligayang pagdating sa Bulaong Terminal, ang puso ng transportasyon sa General Santos. Pagmamayari at pinapatakbo ito ng pamahalaang lungsod sa ilalim ng City Administrator ayon sa Section 5, Artikulo 3, Ordinansa bilang 8, Serye 2005. Dati kasi originally, datong historically, na doon pa yung terminal natin sa Reyes Terminal. Doon sa may bagsakan. Doon talaga ang unang terminal. At nagsimula ang Bulaong Terminal noong 1984 nang idonate ng mga tagapagmana ni Don Eusebio Bulaong ang mahigit 11,000 meters squared na lupa. Ginamit ito ng Bulaong Family for the purpose na para gagawing terminal natin. At naging operational ang unang gusali noong 1992. Ngunit dahil sa paglaki ng lungsod, ni-renovate ang terminal. Dahil ng ibang area na kailangan na mag-alis sa isang area kasi medyo maskip na. So that's why one ng this one is maghanap ng isang mutation which is dito, mag-donate ito At muling binuksan noong 2004. Noong 2008 naman, itinayo ang bagong gusali para sa mga van at jeep na nabukas noong 2010. Yung mga unang mga taon, siyempre hindi pa simente dito, rough road pa siya, may itabok, mga At sa loob ng 33 taon, higit 321,000 na biyahe ang naitala. Kailangan natin na mayroong center of convergence ang ating mga travelers, mga passengers natin, na meron silang point of na papuntahan na iisa lang para for the orderly, kasi kung kahit saan ang terminal, baka malito yung mga passengers natin kung saan sila mapunta. So, for the orderly ng ating syudad, nakalikom ng mahigit 10 milyon dahil ito sa bawat tiket. At ang bawat tiket na ito ay naging simbolo ng kwento, pag-asa at ligtas na paglalakbay. Ibang lugar, iba-iba rin ang rate ng bus natin available is meron tayong Yellow Bus Line, meron tayong Mindanao Star, meron tayong Rural Transit, yung biyahe ng Cagayan, ng Polo. Meron bago ngayon, yung Manila, yung series, Bachelor Series. Isang twice a week lang sila nag-travel to Manila.
So, yun lang siya, twice a week lang. So, yun ang mga development ngayon na meron na tayong bus available for Manila destination. No? Pero twice a week lang. Iba-iba yung mga itsura ng araw. Nung walang aircon, yan, may aircon na. Dati walang CR, may mga CR na. Tintin na rin. Ito parang 24 hours na siya eh. Kasi ang ano namin, may ano na kami, may personal na rin kung gabi. So 24 hours na rin siya. Kasi nga yung last trip ng buwan is 10 o'clock, pero mag-start na naman yung Doral, yung papunta ng Cagayan de Polo, kasi 12. So wala na, nandun na sila, naka-standby na. So yung mga passengers, may nag-standby na dito. Ang aking mensahe lang is terminal is very essential. Kahit saan sulok ka sa buong Pilipinas, pero talaga terminal, no? Hindi pwede na wala kasi yun siya ang lugar na kung saan yung ating mga passenger, ating mga travelers na meron silang maintindihan na kung saan dapat sila dapat magpunta, kung saan silang gustong destinasyon na kanilang puntahan, no? Whether ano man yan, business, pleasure, or whatever, kung magbakasyon, whatsoever. Ang area na dapat sila magpunta, sita man yan o mga taga dyan na lugar na maintindihan na dyan talaga hindi magsakay. So, and therefore, it's very important, very essential sa in a community. Bilin ng bumba. Diri naman po'y bumba. Luma, kuanan lang ba? Murag ibilin. At isa sa ating masisipag na tendera, kinilala siya bilang huwarang vendor ng bulaong na nagtitinda siya ng mga biskwit, pangpasalubong, juice, kakanin, candy at iba pang paboritong baon ng mga biyahero. Ang mga vendor na katulad ni Ma'am ay simbolo ng dedikasyon at malasakit sa komunidad. Brigida Paulilian. Ang akong edad 60, 1965. Nya about sa vendors nga kuan, ang akong kadugayon iko lang na ko 35 pero dugay na kay ko nagtinda 35 lang tinda sa Rigispa nya pag-abot na mo dire na libon kay dire kami nang limpyo dire kami nagtaak-taak dire una jud dato nga ko 1979 mangga yata to tong bumba dire naman po'y bumba dire pero kuanan lang ba murag ibilin-bilin lang nila ana wala man po man na naman ang bus na naman tanan kira man dire sa Bulaong kay duol-duol la pud sa mua nya nya kuan po maka income gyapon ni dire. Mr. Muhammad, 43 years old. So, asan po kayo nakatira ngayon, sir? Sa Digos, Santa Cruz, Davao del Sur. So, kailan po kayo nagsimula magtrabaho dito, sir, bilang last time sa Bulaong? July 5, 2021. So, ano po ang nag-utrok sa inyo, sir, na piliin ang pagiging bus driver bilang trabaho po? Kasi yan ang trabaho ko dati. Tama masada. Tapos yun, nag-abot ako ng 5 years dito sa Mindanao Star. So, paano po kayo naka-apply at natanggap po dito sa terminal, sir? Simple lang, training lang. Kamusta naman po ang karanasan niyo dito ng araw nung nagtrabaho? Mahirap. Kasi walang allowance. So, ano po yung kasalukuyan po na tapos ninyo? Kinapawan, Tabato, tapos dito na Jinsan. 3 taon na, Jinsan.
So, ano po ang pinakamahirap na sitwasyon po na naranasan niyo po habang nagmamaneho po? Yung maabutan ka ng tulog sa daan. Yun ang pinakamahirap. So, ano po ang karaniwang hamon po na hinaharap niyo po sa araw-araw na biyahe po? Traffic, ulan, marami. Paano niyo po hinaharap ang stress at pagod po sa inyong trabaho, sir? Ano lang, pahinga lang, tulog. Ano po yung mga benepisyo natanggap niyo po bilang bus driver? Marami. Disease, pag-ibig, PhilHealth. Yan, tanggap namin lahat yan. So, paano po naka-apekto po sa inyong personal at pang-araw-araw na buhay ang pagiging bus driver? Ay, hindi naman naka-epekto kasi para sa pamilya, gagawin namin ang lahat. Kahit mahirap, walang tulog. Sa katapusan, totoo ngang sa bawat sulok ng terminal, buhay na buhay ang kasaysayan at kultura ng mga biyahero, mga jeep, bus, van o multicab, at ng mga pasahero sa iba't ibang sulok ng mundo, ng mga vendor at ang lahat ng bumubuo nito.